Hello? Hello po. Magandang umaga na pala. Good morning! Good morning po, Good, papasok. good morning! Good morning po. Ayan. Nakikinig ka ba ng unang call? Opo, nakinig po. Hindi ka natakot? Ayoko nang kausapin tong... Kinabahan po ako kasi baka Ga- mainit na po yung ulo niyo. Joke lang. Ay, nandiyan doon si Gandang Kara sa live. Sorry, hindi ako nakapokus sa comment section natin. Ayan, kakatapos na magbenta niyan eh. Anyways, anong pangalan niya, ma'am? Chacha po. Chacha. Ayan. Hindi naman ikaw yung DJ, no? Hindi naman po. Hindi po. Anyways, ilan taon na si Chacha? 33 po. May edad na. Ano pakiramdam ng Goodbye. 30s, ha? Masakit na po yung likod. Anyways, asan ka, anong lugar ka ngayon, Chacha? Nakakabite po. Saan sa Cavite, ma'am? Bandang Imus lang po. Bandang Imos. So, Imos yun, no? Opo. Ay, opo, Imus nga. Anyways. Hi, Chacha. Magandang gabi sa iyo. Anong ginagawa sa buhay ni Chacha? Currently, nagtatrabaho po. Ano work mo? Analyst po. Ano ina-analyze mo? Yung sa ano po sa bank po siya. So yung mga parang KYC analyst po, ganun. Anong kahulugan ng KYC? Key? Ano po, know your customer. Know your customer. Know your customer, KOL, Key Opinion Leader. Parang ganun, di ba? Po. Anyways, si Chacha ay 33 from Cavite. May asawa na si Chacha? Wala pa po. May anak? Wala din po. May problema ba sa... Single. 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 Wala kang boyfriend? Meron po. Ex na po yata. Hindi ko po sure. Mag-inom na lang kayo ni Emerald, oh. Yung unang call. Mag-soju na lang kayo. Bakit? Ba't malabo din sa'yo? Medyo ano po kasi parang medyo magulo po yung nangyari kasi na-involve po yung family niya. Okay. Kaya medyo complicated po. Do you care to give some context? Ano to? Opo, bali nag-start po kasi last year. Mabandang May din po siya, April-May, ganun. Yung mother niya po kasi parang nag-open up dun sa mga tao nila sa bahay. For context po kasi yung boyfriend ko po, yung partner ko ay nag-work po abroad. Okay. Gano'ng katagal na kayo, by the way? 16 years po. 16 years? Opo. Okay. How many years of that 16 years ang LDR kayo? Nag-start po siya mag-work abroad 2015. 2015. Yes po. Okay. So, that's 11 years ago. Tama? Yes po. So, mga 5 taon kayo na naghiwalay kayo ng physical location. Tama na? Opo. Pero ang nangyayari naman po kasi ay umuwi-uwi din po siya dito. Minsan after 6 months, minsan after a year. Ganun po yung nangyayari. Okay. Tapos, yun nga po, last year, ngayong recent po kasi na contract niya, parang dire-diretso yung work niya. So, hindi po siya nakaka-uwi. So, nagkaroon po ng issue sa bahay nila. Okay. Then, yung mga tao po doon sa bahay nila, syempre since nasa ibang bansa po siya, so ang thinking po nila, sa akin po lumapit.
regarding dun sa concern dun sa mother niya po. Di ba wala kami naiintindihan sa kwento mo? Puro clue Ay, eh. sorry. Oo, puro clue. Kinakabahan kasi Oo, ako. alam mo, talent ko to magdugtong ng details Hindi ko mapagtugma eh. Ano Sige, kaya kung ulit. i-type mo to, i-print mo, tapos ipadala mo na lang sa akin basahin. Basahin na lang. Ng pusa talagang buhay to. Wala kami naintindihan ha. Oh, wala kami. 4,000 yung nanonood sa TikTok at meron tayong 400 sa Blue App. Gulong-gulo sila lahat ha. Oo. Okay. Opo, yan po. Okay, so you've been together for 16 years. Yes po. 16 years. 15 of those 16 years, nasa abroad siya. Pauwi-uwi ng Pilipinas. Lately, bihira siya makauwi because of the contract of his current employer. Tama? Yes po, Sabi ko tama niya, nakikinig ako. Nagka-problema sa bahay nila at ang nagka-problema sa bahay nila, which you did not tell us kung ano yung problema na yan. Nagka-problema sa bahay nila. Teka lang muna, hindi mo sinabi yan kanina. Ha? Wala ka sinabing ganyan. Ano lang muna, pinagdudugtong ko lang kung ano sinabi mo kanina. Financial yung problema nila. Tapos, nagdududa yung mga tao sa bahay nila na sa'yo lumapit yung boyfriend mo. Tama? Hindi po. Bali po, yung mga tao po doon sa bahay nila, ay ang nag-raise po sa akin ng problema nila doon sa bahay. Bakit sila? Hindi yung jowa mo? Ito nga po, kasi hindi po nila masyado nakakausap yung boyfriend ko doon dahil medyo busy po. So, ang ginawa po nila, sa akin sila nagsabi nungkol dun sa mga problema na nakikita po nila dun sa bahay. Ano yung mga problema sa bahay? Financial po, usually yung mali pong paghawak ng pera, tapos nagre-result na parang nahihirapan yung mother niya sa daily expenses nila, sa pagbili ng gamot, sa mga ganun po. So, sa madaling sabi, yung pinapadala ng boyfriend mo, nami-mismanage ng pamilya niya. Kinukulang. Tama? Yun ba yun? Hindi po siya yung nagpapadala. Sino? Kumbaga, literally na parang yung finances na, yung pera po nila doon, hindi nila nahawakan ng maayos. Kanino galing yung pera? Sa kapatid po niya sa ibang bansa din. Yung boyfriend mo hindi nagpapadala? Hindi po. So it doesn't make sense na sa'yo sila lumapit kung yung boyfriend mo wala naman pala pinapadala. Bakit hindi nagpapadala yung jowa mo? Kasi po yung mother niya, ang nag-finance po talaga is yung kapatid niya na nasa ibang bansa. So Hindi lahat yun po ang tinatanong ko, bakit hindi nagpapadala yung boyfriend mo sa nanay niya? Hindi po alam paano explain, pero kasi yung pinapadala po ng kapatid niya is enough po lahat para dun sa expense ng mother niya. Apparently, hindi enough. Hindi nga magkasya. Di ba yung nga problema? Hindi po, mismanage po ng paghawak talaga sa pera. So bakit mo malaki hindi... po yung pinapadala. Magkano? Iano mo nga sa amin. Sa magkano? Parang siguro mga nasa 200, kulang 200,000, gano'n. So pag may 200,000 yung nanay, yung boyfriend mo di na magpapadala? Hindi naman po, meron lang po siyang ibang obligation. Siguro, may sarili po siyang plans, ganyan. Okay. So, yun nga po. Bali, sa akin po nagsabi yung mga tao doon kasi concerned po sila doon sa mother po ng partner ko. So, ang nangyari po, ang ginawa ko, syempre hindi naman po ako ako yung mga ilam doon sa problema nila. Hindi ka naman privy doon Opo, ang ginawa ko po, sinabi ko po sa partner ko yon na kung ano yung mga problema doon, na nahihirapan po yung mama niya kasi nga po hindi niya po mahawakan yung pera niya, hindi po, parang nasa-short siya lagi sa mga kailangan niya. Sa halagang 200,000, no? Opo. Okay. Kasi ang nangyayari po noon,
yung kapatid niya po yung humahawak ng pera. Mm. Opo. So, bali gano'n po. Yun po yung ginawa ko. Ang ginawa ko, ni-raise ko po sa partner ko yung problem nila. Mm. Ang mali ko lang po kasi siyempre medyo dahil babae, medyo matalak, madaming mga side comment, ganyan. Parang napikon po siya na Ikaw yung maraming side comments. hindi po, yung parang kunwari sinabi ko po kasi na kawawa si tita, Kaya ganito, nga, ikaw nga yung may ganyan. side comments. Pero hindi naman po yun talaga, Hindi. Ayos sa kwento mo. Dahil sa'yo napikon, di ba? Parang nag-trigger po siya. Na-trigger Hindi po yun. siya sa mga side Ikaw ang comment ko. nagsabi, di ba? Ikaw ang nagkwento sa jowa mo, pinarating sa ng family niya. Dahil babae, ang daming side comments. Sino yung babae tinutukoy mo doon? Ako po. Ikaw nga! Bakit? Ikaw yung may side comments. Tama ba ako? Opo. Ba't dinidinay mo? Ikaw nagsabi mismo. Asan ba yung Pero hindi ko sinasabi kung tama o mali. Kino-confirm ko lang dahil ikaw tama. nagbanggit. Tama Tawagan po. mo nga si Emerald, mag-inom na nga lang kayong dalawa. Ikaw nagsabi, kinonfirm ko lang kung sino yung babaeng tinutukoy mo. Ikaw, di ba? Opo. Sige na. Tuloy. Tapos Yun po, na sinabi ko sa kanya na naawa po ako dun sa mother niya kasi nga nahihirapan. Ganyan. Tapos nakakainis. Yung mga side comment ko po ay yung naiinis ako sa kapatid niya dahil nga ganun yung ginagawa na in result na nahihirapan yung ano niya. So, ang naging reaction niya po, ang naging action niya nung time na sinabi ko yun, parang nagalit siya. Napikon siya na biglang tinawagan niya po yung mother niya at saka yung kapatid niya na sabi niya bakit nakakarating pa daw sa kanya yung mga ganong problema, ganyan-ganyan. Ganon. Tapos tapos po nilang mag-usap, ako po yung parang ako yung sinisi. Sa akin po sila nagalit. Ako yung sinisi ng kapatid niya na nangingialam daw po ako. Hindi ba? Ganito, ganyan. Bakit ko daw po pinarating pa dun sa partner ko yung problema nila. Ang sa akin lang naman po. Hindi ko po alam kung tama po ba ako or mali ako. Kaya gusto ko lang din po malinawan na ang ginawa ko po sa part ko ay hindi po ako nangialam sa kanila. Sa partner ko po ako nagsalita kasi alam ko siya yung tamang tao na dapat makipag-usap doon kasi hindi ko naman nanay niya po yung involved doon at kapatid niya. Ngayon gaganyan ka matapos ka mag-side comments. Hindi. Oo nga po. Ngayon gaganyan ka, bigla kang iwas pusoy. Ikaw itong nag-side comments na kung ano-ano. Yun nga po, yun po yung mali ko nga. Kasi nga, yun yung nag-trigger sa kanya. Parang magalit. So, bali ang nangyari po nun, ako tuloy yung inaway nila na parang nagsusumbong daw ako dun sa partner ko tungkol sa nangyayari dun sa bahay nila, gano'n. Sino nagkwento sa'yo nun sa bahay nila? Who from their household talk to you? Yung mga kasambahay po nila doon. Kasambahay ang nagkwento sa'yo? Opo, kasi sila po yung nakakakita. Oh my mga God. nangyayari po doon. Bakit ka chismosa, Chacha? Hindi ko po alam kung chismosa ako. Chismosa pero ka! Chismosa ka kasi, sorry yung tao nagsabi sa'yo, that's not part of the household. Empleyado, diba, ang pinaka-dapat unang ginawa mo, kung sakaling ipaparating mo sa jowa mo yan, hindi ka dapat nagbigay ng side comments, dapat kinuwento mo siya, at dapat doon ka bad trip sa kasambahay. Pero bad trip ka sa, oh my God. Bahala ka. Tapos nag-away na kayo magjowa.
Hindi po. Hindi Hindi. po siya yung nakipag-usap sa akin. Ang ginawa niya po, hinayaan niya po na yung kapatid niya at yung mother niya yung makipag-usap sa akin. Mm. So parang na-feel ko na parang na-betray po ako kasi Ikaw yung hinayaan na-betray? niya na. Hindi po, parang hinayaan niya kasi na No, humarap ako dun oh my sa kanya. God! Chacha! You put yourself in the dynamics of the story and then ikaw yung na-betray kasi kasama ka na sa kwento? Inilagay mo yung sarili mo sa kwento eh. Chinismisan ka tapos pinarating mo sa jowa mo without confirming the story sa mga taong involved. Di ba dapat nagagalit ka sa kasambahay? Uy, ba't mo chinismis sa akin yung ano? Tapos nag-side comments ka pa. Kasi po yung issue na yun, matagal na siya nangyayari. Recurring na po siya. So, Still, you don't... matagal. Oh my God. Wala kang karapatan doon. Dapat ba't mo na-entertain yun? Alam mo... Ayun nga po yung sa akin. The only reason kung bakit may direct link sa iyo yung kasambahay kasi hindi ito yung unang beses. Kasi po, before pa, may history na po yung kapatid niya talaga with regards sa paghawak ng pera. So, No. Okay, Chacha, labas tayo dyan. Hindi natin pera yan. Hindi natin pag-uusapan yan. Labas ka rin dyan. Hindi mo rin pera yan. May ambag ka ba doon? ang pinaka-main, ang intention ko po is yung concern ko doon sa mother niya kasi yung mother niya po mismo ang nagkwento po doon sa mga kasambahay na nahihirapan siya sa ginagawa nga po nung... Okay, stop right there. Stop right there. Kinumpronta ka na nanay? Ano po? Sorry po. Di ba kamo, pinabayaan kanya kumprontahin ng family niya, tama? Yes po. Sino kumumpronta sa'yo? Yung kapatid niya po. Yung kapatid? Opo. Okay. Kasama din po yung nanay pero exactly. yung kapatid niya, Ibig sabihin, the mother did not need your rescuing. Nagalit ngayon nanay sa'yo eh. Anong barangay ka sa Cavite? Para mapasundo kita kay barangay chairman. Ipapalagbok kita sa... Yung mother niya po mismo yung nagkukwento tungkol dun sa anak niya, sa ginagawa ng anak niya. Hindi pa rin tama. Okay. Hindi pa rin tama, Cha, na nakialam ka. Unang-una, you are not living in that household para for you to take the side nung kasambahay na akala mo doon ka nakatira. Regardless kung meron kang history, hindi ka naman nakatira doon eh. Tapos na nagkwento ka sa jowa mo, may side comments ka. Eh di ibig sabihin nun, you take yung chismis ng kasambahay nila at face value. Before po kasi, meron din kaming history ng kapatid niya. Hindi naman yun ang point. Ikaw hindi mo naiintindihan to. Hindi mo nagigets. Hindi ba? Okay, let's put this into context. Opo. Nasa abroad jowa mo, hindi ka nakatira sa bahay nila. Tama? Opo. Okay. Yung household nila, you are completely alien to that household except those times na yung jowa mo siguro is in the Philippines so nakakapunta ka doon. Tama mali? Yes po. Okay. So, but that's not to say na hindi mo kilala yung mga tao kasi for 16 years kilala mo na sila. Tama mali? So at some point there is this level of comfortability at saka hindi ka na alienated sa kanila. Kasi 16 years eh. Tama? Yes po. But you are not part of that household. Being with your boyfriend for 16 years and not living in that
under the same roof does not make you a part of that household. Not because you know the story does not make you a part of it. Hindi ka parte nun. Bakit sa'yo pupunta yung kasambahay para chumismis na mga bagay na mismo yung kasambahay, wala naman siyang pakialam dahil kasambahay siya doon. Kasambahay yun eh. Kahit sabihin natin na it's out of concern o out of concern yung kasambahay nagsumbong sa'yo, paano mo sinumbong sa jowa mo? Sabi ko po sa kanya na nakakaawa yung mother niya kasi nagsabi po dun sa mga kasambahay na may problema nga po dun financially. So sabi ko, kawawa naman, ganito ganyan, kamustahin niya kung anong lagay doon. Ganun. Kasi nga po ayokong ako yung makikipag-usap doon. Tapos yun nga po yung ang mga side comment ko po doon ay yung nakakainis, naiinis ganyan, na ganun yung ginagawa nila. Kaya po siya na-trigger. What's your favorite pastime? Chismis. Ako talaga ikaw. Bad trip yung jowa mo sa'yo ngayon. Opo, ganun nga po nangyari. Mm-mm. Tapos after po noon, edi lumayo na po ako, hindi na po ako masyadong nagpupunta doon sa kanila, hindi na rin po ako masyadong nangangamusta. So, nung January po, parang nangamusta yung mga kaibigan namin sa akin na sinasabi nga po nila na hindi na po nila ako nakikita, ganyan. Yung Sabi ko na, sino nagsabi? yung mga friends po namin doon. Kasi po yung bahay po nila, para po siyang open po sa lahat, mga friends, mga ganyan. Alam mo, So, hindi lang po sino yung mga yan? nakakita. Yan, chismosa rin yan. Ano pakialam nila kung di ka nila nakikita? Mga chismosa rin yung mga yan. So, yun nga po, nung time na January, nangamusta sila. Tapos, nagchismis na naman sila. Pero, ito na nga po, yung, dahil nga po na natuto ako dun sa unang nangyari. Ang sabi ko po sa kanila, hayaan na lang nila kasi wala naman na kaming magagawa doon kung ano yung pinagagagawa nila sa buhay nila. So, wag nang pakialaman, hayaan na lang. Okay. Yun ang sagot mo sa mga friends. Opo. Okay, stop. Ano mali sa sagot mo? Hindi ko po alam. Sorry. Hindi mo makita ko ano mali doon? Friends to ha, hindi family ha. Hindi mo na-realize condescending yung statement mo. Hindi ba pag yun ang sinagot mo sa mga friends doon, kapag yun ang narinig nila, ang mararamdaman nila, problema siguro kasi yun ang sagot ni Chacha, no? Hindi po alam, mali po siguro yung sagot ko. Pero ang gusto ko pong sabihin sa kanila na wag na nilang pakialaman, hayaan na lang nila kasi nga Ba't po mo kailangan wala sabihin? naman Ba't mo kailangan sabihin? Ba't kailangan may ganun? Why is there a need for you to explain to people the state of the household ng jowa mo? Eh, mga friends lang. Bakit? Ba't di mo sabihin, ba't ka nakikialam? Problema ng pamilya namin ito ang jowa ko. Hindi po, parang ang sinasabi ko kasi ayoko na rin makialam O, doon. Ayun nga, di you're sending a So, message. Pag yan ang sagot mo. Mali po. Mali po. Hindi mo nagigat. Hindi mo
May kaibigan, sabihin mo, ako na makialam dyan. Hindi ba nila maiisip na may problema siguro kung yan ang sagot mo? Di ba condescending yon? Hindi po kasi sila po na yung nakakakita Oo, nung oo nga. nangyari. Pero kinonfirm mo na sa kanila by saying what you said. Hindi po, wala po akong alam doon sa current na nangyayari po doon kasi nga po hindi na ako nagpupunta doon. So wala na po akong idea sa mga nangyayari. So mali lang po siguro yung ginamit kong term at yung meaning na pagkakasabi ko. Pero hindi po yun yung intention ko. Asan ba yung labaha ko? Ahitang kita na. Ikaw, alam mo, hindi ka makaintindi. Alam mo, kayo alaman ang logbook ng barangay, ha? Tama nga yung trabaho mo, analyst. At least dapat hindi ka naiyak. Tama yung trabaho mo, analyst ka nga. Si analyst ka, anak ng pusang gala talaga. Ay, nako. Tapos yun nga po nangyari. Yung kinamusta nga po ako noong January. Tapos nung March, nalaman po nila na nagkausap kami nung kaibigan nga po nila. Tapos naalam ko yung nangyayari doon sa bahay nila. Tapos sa akin po sila ulit nagalit. Of course. Kasi nasa eksena ka na naman ng mga bagay na hindi nakatulong at nakasama sa dynamics. Pero hindi po, kumbaga, ang po, Papa Jack, January ko po nakausap yung tao. Tapos nung March, from January to March, wala naman po akong hindi yun ang point ko. Wala po Hindi yun ang point wala ko. po silang Hindi narinig yun na ang point. pakikialam. Hindi yun ang point doon, Cha. Ang point doon is that yung mga kaibigan na naandun, yung gulo sa bahay ng jowa mo, to them, it's just chismis. At nung nilapit na nila sa'yo, nag-react ka in such a way that you confirm to them what they know. And that puts you in the picture again. Sorry po, kasi yung mother niya po, yung nagsasabi rin po doon sa mga kaibigan po nila. O sana hindi ka na nagsabi ng gano'n. Nagigis mo ba, naiintindihan mo ba yung point natin? Opo, Naiintindihan mo? You probably do not have a bad intention. Okay? That we can agree. You probably do not have a bad intention. But by reacting the way you reacted, ate, you practically just put yourself in the mix again. Yung mga chismosa, yung mga yan, ano sabihin nila? Si Cha nga hindi na nakikialam yan kasi nung nakaraang sinabihan namin, ang sabi niya, ayun ako nakikialam dyan. Diba? Hindi kayo okay ng jowa mo ngayon? Hindi po. Nako. Kasi hindi ko alam kung tama po siya kasi nga po, sinisisi niya sa akin lahat. Na sinira ako daw yung nagpagulo sa kanila. Hindi naman ikaw, malaki lang kinalaman mo. Yun po yung sinasabi niya na ako daw sumira lahat. Parang yung family niya, yung mga friends niya, gano'n. Mali ba siya doon? Tama naman po. Actually, mali siya doon. Hindi naman ikaw sumira. But you effortlessly put yourself in the mix. Dapat detach ka. Wala. Diba? Nakita mo to, ha? Tiya, tingnan mo. This has nothing to do with you. Tama? Po. See? Walang kinalaman sa iyo itong mga nangyari. Kasi problema ba yung 200,000 sa bahay nila? Problema ba yun? Is that even your problem? Hindi Exactly. po. Pero bakit ka kasama? Hindi po ako sumasama. Ang point po kasi, yung mismong mother niya yung nagsasalita, yung nagsusumbong po. Nagsusumbong kanino? Doon po sa mga kasambahay at sa mga kaibigan nila. Oo nga, pero bakit ka sumasali? At may side comment ka?
you practically do not have anything to do with it. Tignan mo, hindi mo problema ito. Tignan mo, problema tuloy ng relasyon mo. Kaya din po ako tumawag kasi gusto ko po malaman yun, yung kung talaga bang kasalanan ko lahat Hindi yun. mo naman kasalanan lahat. 'Di ba? Pero but then again, why will you allow yourself to be put in the yung dynamics ng chismisan na yan? Wala kang kinalaman diyan, ba't nandiyan ka sa sentro diyan? Alam mo bakit? Bakit? Because you accommodate unnecessary information sa buhay mo. And then pag na-accommodate mo yung information, you become a part of it. Hindi ba, ganda, roleplay tayo. Hindi ba't nung sinabi sa'yo ng kasambahay nila na nagsumbong yun na, hindi ba dapat wala kang side comment? Di ba dapat sinabi mo sa kanya, concern lang ako yung kasambahay niya nagsumbong sa akin. Kausapin mo mother mo, ayoko makialam dyan. Di ba dapat tatapos ka na doon? Kasi ba't ka kailangan mainis? Wala ka naman para i-solve doon. Kasi di ba dapat ang una yung nagagalitan yung kasambahay? Nagsumbong sa'yo wala ka naman kinalaman doon Yung bang kasambahay, problema ba niya yan? Hindi rin naman, di ba? Hindi mo naisip, itong kasambahay na ito, chismoso to. Hindi rin niya problema yan, pero nakikialam siya. Maraming ganyan Tiyanyo, no? Opo. Mga chismosong kasambahay, no? Tiyanyo, tama ba? Opo, tama naman. Friend mo ba sila lahat? May group chat po kami, joke lang. Friend mo ba sila lahat? Anak ng toklay. Nakakalawa kayong idea na... Yung mga kasambahay din po kasi doon. Kumbaga sila rin po on hand nakaka-experience po nung kumbaga nahihirapan din sila pagdating sa pag-asikaso po ng mother kasi minsan naapektuhan yung pagbili ng gamot. Mga ganun po yung mga kailangan ng mother niya. Kaya po nagsalita na rin po sila. Yun po yung sa kanila. Oo nga, pero sana, nung sinabi mo sa boyfriend mo, matter of fact na lang. Opo, yun nga po yung mali ko. Pero hindi ginatungan mo Iyan talagang literal na chismosa, yung gagatungan mo. Ano ba, ganito, paano ba yung gatong? Classic example. Huy, buntis si Cha. Ano ba, ganon, di ba? Sinabi sa'yo, pag pinarating mo ganito, huy, buntis si Cha. Nga ang bata pa, buntis na. Yun na yun. Yun na yung chismis. Yung meron ng ganun side comments. Kasi hindi na siya matter of fact. May opinion na. Siguro sa akin po kasi, since partner ko nga po siya. So, feeling ko po, okay lang na kung ano yung sabihin ko. Parang i-open ko sa kanya. Since, ang tawag nito, touchy kasi family niya Kasi siguro din po dahil parang nanay na rin po yung tingin ko doon sa nanay niya. Let's follow your logic. Kasi hindi ba't kung nanay talaga ang tingin mo sa nanay niya, ang unang tinawagan mo, hindi yung jowa mo. Kung yan ang claim mo, hindi ba dapat yung nanay? Tita, kasi tumawag sa akin yung kasambahay mo, okay po ba kayo? Di ba dapat gano'n? Kung talagang nanay ang tingin mo doon if we follow your logic. Yes, ma'am. May experience na po ako before na involved din sila. Ang ginawa ko po nun, sila po yung kinausap ko directly. Kinausap ko po sila, niresolve ko po. Kaso ang niya po sa akin, parang inaway-away pa po ako nung kapatid niya. So, bakit daw ako nangingialam? May experience ka na pala. Hindi ba dapat nung nagsumbong yung kasambahay, tumigil ka na? May experience ka na pala. Ang naging action ko po dun, hindi ko po alam, mali po rin pala, na hindi na po ako dumirekto sa kanila. Sa partner ko na po ako nagsabi, nag-open up.
Okay naman yun kung walang side comments. Po. Ayun nga po, ang mali ko po, nag-side comment po ako. Ayun po. Nako ka. Ay, nako. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Yun po, nasagot na rin po naman na kung kasalanan ko po ba lahat. Kasi nga yun po yung sinasabi niya sa akin. Ako yung sinisisi niya. Kung bakit daw nasira lahat. Hindi naman siguro. Hindi mo naman kasalanan ng buo. Sinali mo lang sarili mo na dapat iniwasan mo na. Repeat after me kasi gusto ko maalala mo to. Opo. Not because Not because you know the story you know the story doesn't mean you're a part of it. doesn't mean you're a part of it. Nagets mo yan? Yes po. So, hindi ka parte nun. Oh. Ay, nako. Anyways, kamusta na kayo ng boyfriend mo ngayon? Hindi po kami masyado nag-uusap kasi nalaman ko po na Na meron siyang nakakasama doon na ano? na ibang babae. O dapat yan ang pinag-usapan natin at namusan. Madami po kasing part yung problema ko kaya Dapat yan ang pinag-usapan natin. Hindi yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Tira mo, hindi ko tinatanong yung details. Kasi hindi naman lang gusto mapag-usapan sila eh. No po, hindi yung part naman po nun yun nga po gusto ko lang po tanungin bilang kumbaga ibang POV ng lalaki po na kung talaga pang mali talaga ako talaga yung may kasalanan ng lahat. Parang ganun lang naman po. Hindi mo kasalanan lahat. No? Let's agree on that. Hindi mo kasalanan lahat ng yan. Kasi wala ka namang kinos na problema dyan. But you allowed yourself to be instrumental para lalong gumulo yung kwento. Yun lang yun. Okay po. Yan lang. You just allowed yourself to become instrumental para lalo gumulo ang lahat. That's it. You did not cause this, no? Gets ko naman, it's out of concern naman yung ano mo, yung comments mo. Tama na, di ba? Opo. Kaya lang ate, you have underestimated. Na pamilya niya yun eh. Dapat di ka nagko-comment ng ganun. Opo, tama naman. Alam mo, yan talaga yung pampabagal ng Pilipinas, no? Chismis. Mukha tayong circus, no? Opo. Oo. Sa normal na buhay natin, mukha tayong circus. Yung ating mga niluklok na opisyal, mukhang circus na mag-away-away. Ano bang meron sa bansa natin? Di ba? Damay-damay. Di ba tayo nahihi? Anak ng tao ka lang na buhay talaga to. Ay, nako. Ano mensahe mo sa jowa mo? Marinig niya to. Naintindihan ko na ngayon po na hindi ko kasalanan lahat pero partly may kasalanan po talaga ako dahil nga nag-side comment ako na hindi naman dapat talaga. Yun lang, pasensya na kasi nga nagkagulo-gulo din. Kamusta kayo na nanay? Magkagalit na kayo? Opo, parang nagalit siya sa akin. Well, you work on that. Total, nanay tingin, makipagbati ka doon. Okay po. Trabahuin mo yan. Kasi matagal na kayo, mapapatawad ka naman yan. And when you say sorry sa nanay, be intentional with apologizing. Alam mo, kahulugan ng be intentional. Actually po di ba po last year yun nangyari. After po nung kinausap ko po siya. Nang hingi po ako ng pasensya rin. Yes, ma'am. Na dahil nga gano'n yung nangyari. Ako, pasensya na po, ganyan. Umukay naman. Tapos yun nga lang po, nung pagdating nga po nung March, na nalaman nila na kinausap ako ng kaibigan. Nagalit sila ulit. Yun nga eh. Ba't mo hinahaya maging daan ka para
Tanong mo sa'yo. Opo, yun nga. Di ba? Hindi mo nakikita. Naintindihan. Hindi mo nakikita ginagawa mo. Nag-i-enjoy ka kasi machismisan ka. Curious ka din. Kung talaga mamilitin mo dyan, palapit pa lang yung mga kaibigan na yan, sasabihin mo na, huwag niyo akong anuhin. Pamilya ng jowa ko, mahal ko lahat yan. Huwag kayo chumismis sa akin. Mhm. Naman po. Naintindihan ko na po. Okay? O, sa nanay ng jowa mo, ano mensahe mo? Yun nga, tita, pasensya na po at ganito yung nangyari. After ilang years ng pagsasama natin ay medyo nagulo pa po ng ganito. For sure naman po maayos din naman siya in time. Yun po. Maayos yan. Nag-aaway lang naman kayo. Diba? Opo. Sabihin mo dun sa kapatid, kung nakakausap mo, mag-download sila ng Padala Story. Alam mo yon? Hindi nga. Mag-download ng Padala Story. Ito yung app na kung saan pwede mong i-itemize lahat ng gastos mo para malaman kung saan napupunta. Opo, tama. Kailangan po. Yes. Anong pangalan? Padala Story. Ikaw din. May mga binubuhay ka ba? Chacha? Meron po. Yan. Padala Story. App yan sa iOS tsaka sa Android. Ang diary ng pinaghirapan mo. Sige po, download ko po. Okay. Kailan? Ngayon, after po. Sigurado ka? Yes po. Baka chismis na naman to, ha? Hindi na po, natuto na. Joke lang. Okay. Ano yung ida-download ng lahat? Padala Story po. Ang diary ng... Sorry. Sige po naman. Ang diary ng pinaghirapan mo. Ay, tama. Diary ng pinaghirapan. Yun talaga. Maganda yung app na yan, actually. Anyways, Chat, maraming salamat sa pagtawag, ha? Okay po. Thank you din po. Bye-bye po, ma'am. Thank you very much. Mag-ingat po palagi. Okay po. Salamat. Bye-bye.